Life is gonna be. May mga sikreto mabubunyag. Wala akong masasabi sikreto. Baka gusto mo maging artista. Ay, sa totoo lang, ayoko ng wapo. Negosyo pa din. Gusto pa niya mga alam. Meron ka pa bang gustong gawin? At ang Mount Everest, gano'n. Sino gastador? Ikaw? Ikaw? Life is gonna be great. Hi guys! Welcome back to our channel. Today's vlog is very special because I never done this before. While you always see my mom in my vlogs, but never this way. Actually, plano ko pa to last month because it's her birth month and I wanted to give recognition to my mom for all the hard work and the sacrifices she has done for the family and for raising us 4 children. Alam nyo, minsan, hindi natin na-appreciate yung efforts ng parents natin, or yung nanay natin, or yung tatay natin because we are too busy with ourselves, pero hindi tayo aware na meron din silang sarili nilang struggles, meron din silang sarili nilang journey. Sabi nga nila, for every man's success is a woman. Pero pwede din for every woman's success is another woman. And yan po yung nanay natin. Parang ano yata? Parang Mother's Day! Well, I just wanted to give the floor to my mom today in this vlog. Actually, she is not aware na meron ganitong setup. Ang sabi ko lang sa kanya, mag-ayos siya because we're doing a vlog. Pero hindi niya alam, natatanungin ko siya. So, medyo din-nervous ako kasi baka may mga sikretong mabubunyag or hindi pala ako anak. Tapos, or merong mga sagot na magpapashock sa akin dahil hindi ko ine-expect. Pwede naman ang sagot ni Mama is out of context. Well, let's see how it goes, guys. Questions I never asked my mom. First time on Mommy Heidi Vlogs. So, let's call on our subject matter. Mother! Ma! Let's go! Katulong na yan. Wait lang. Ma! Ang guest ko for today, no other than the woman behind my back. One and only Mama! We are 4 siblings and I am the eldest. Pangalawa si Joyce, pangatlo si Jill. Tapos yung pang-apat namin yung lalaki na nasa Canada. My mom, di ba kahit na sickly yan, when we were young, tingnan nyo naman, 77 years old at napakaganda. Diba? Wish ko lang abutin ko yung ganyang edad, tas ganyan pa rin ako kaganda. Ayos ba, Ma? Ha? Hindi niya alam maganda siya. Maganda ka, Mother. Ako? Di ba alam? Ganda ng mata, ganda ng ilong. O, sige na. Ayusin mo yung bangs mo. Sige na, ako na. O, ikaw na nga, ikaw na nga. Okay. Sa true lang, dami namin pinagdaanan. Hindi ko akalain na si Mother aabot siya ng 77 years old. Di ba, Ma? Kahit siguro ikaw. Diyos ko, halos talaga nakatira kami sa ospital, Mother. As in, when I was like in elementary, high school, and even college, no? Nung wala pa kami at dalaga pa siya, sakitin na din. Lagi, liligawan siya ng daddy ko sa ospital. Tama? Nakita lang ako. Nakita ka sa bahay. Kapit-bahay niya yung daddy ko. Hindi na ako tinigilan. Oh, di ba? Aba, di pa tinigilan eh. No? Dahil nasakitan siya, hindi siya nakatapos ng pag-aaral. But even then, etong nanay ko, isa sa mga tao na nakilala kong napaka-smart at saka napakatalino. Kahit ganyan yung nanay ko, naka Diyos me. Hindi yan, wala siyang diploma, pero kulang na lang magiging doctorate na yan. Oo, talo pa niya yung doctor. So, first things first, what was the hardest thing you faced as a mother and wife? Maliliit kayo, lagi akong stress, lagi akong bisakit. Bakit na-stress? Eh, di mo, 4 kayo. Wala namang katulong mong araw. Tapos ang daddy mong alalay ko nasa abroad. OFW po ang daddy ko. Na-manage ko naman, pero yun nga lang, kakasakit ako na stress ako dahil siyempre tatakot ako, puro kayo babae. Lalo na pag nasa ospital ako, sila lang naiiwan, kayo lang naiiwan sa bahay. Siyempre, nung nawala ng daddy ko, nalungkot din ako. Lalo na nung magpapasko na, parang nakaramdam kami ni Buboy ng lungkot. Si daddy, masaya tayo, di ba? Pag may mga okasyon na ganyan. Kasi ang daddy ko, he passed away October 27, 2004. Naramdaman namin ni Buboy. So, parang less than 2 months to go before Christmas, syempre parang biglang yung malungkot
Yun. Okay, as a wife naman, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo as a wife? Kakasya mo yung budget na binibigay sa'yo. Eh, 4 kayo, mas inuuna ko kayo. Lalo na, nag-aaral kayo noon, sunod-sunod. Lahat ginawa ko. Oo. Ang nanay ko kasi, supportive siya sa daddy ko. Hindi siya degree holder hanggang high school lang, di ba? The reason kasi nga sakitan siya. Nung araw, OFW yung daddy ko, tapos si mama naman talagang hindi siya nag-work. Although may mga sideline siya. Sideline ako. Nagtinda siya ng alahas, nag-ahente siya ng mga bahay lupa, nagtinda din niya ng mga sweets na mga, yung mga panghalo-halo, mga nakabote-bote, nagtinda rin ng mga firecrackers. Alam mo yung parang to support us, parang ganyan, kahit meron siyang extra, ganyan. Pagkasya ng mga budget, kaya gets ko yan. So what do you regret most about life? Ano yung pinagsisisihan mo sa mundong ibabaw? Parang wala naman, nagkamali lang ang desisyon na ako nag-decide na huwag nang mag-aral, gano'n. Kasi, Ay, ikaw ako nag-decide? nag-decide. Ay, but ano? Hindi naman ako sa bahay, gumawak ng mga budget. Buti hindi ka pinilit na mga tito-titas mo na, bakit? Hindi, maaga kami na ulila sa amin. Yung lola mo naman, baga, probinsya na walang kaalaman. Pero sa father side, inaanuhan kami, pinangangaralan. Susuportahan kayo. Oo, mag-ingat sa mga maliligaw, yun. So, ikaw pala yung nag-decide na ayaw mo manang mag-aral. Bakit? Absent ako ng absent. Absent ang absent. Nahiya Nahiya ako mga absent ako ng absent. So, hindi ko yun alam. Di ba? So, kahit noon si mama ay hindi siya nag-school, tapos dahil nga, yun nga, absent ng absent. Maabilidad ako. Oo, maabilidad siya. Saka parang siya yung ginawang, nag-aasikaso sa bahay, nagbabudget, nagluluto, nagmamarketing. Kaya lagi niya sa akin sinasabi, pagka dito sa bahay namin, kunyari, sasabihin ko siya, ma, ano ba to, ganito ba to, ganyan. Ano ba? 12 years old pa lang ako, nangungusina na ako. Alam ko yan, marunong ako, ganyan. What was it you always wanted to become but could not? Ano yung gusto mong maging pero hindi siya natupad? In any aspect, sa sarili mo or kung sa amin, ano bang... Talaga buy and sell. Yung talaga gusto ko kahit na malitan to, basta mabilis. Baka gusto mong maging artista. Ay, nung kinukuha ko artista nung 16 years old ako. O, ba't ayaw mo din? Si Tony Ferrer, tsaka yung kapatid niya, ano ba yung spirit yung laksa, mga O, laksa. ano ngayon? Ano? Mahihain nga ako, tsaka kumbaga, tulong ako sa bahay. Kinukuha na ako. Kasi maganda ka. Ang Tony Ferrer, oo. Sayang, mother. Nanood kami ng sine ng Lola Rita mo. Nandun sila Tony Ferrer, may mga ano sila Nilapitan ako. Gusto mo bang mga artista? Sabi sa akin. Sumagot Lola Rita. Ay, hindi po. Ganun. Ang sagot niya una-una kanina, di ba, gusto mo mag-buy and sell. Hanggang kahit ano, gusto ko yung biyahe ko, yung mamumunan ko, gusto ko mag-isa ko lang, ayoko may kasosi. Tapos pagdating dito, gano'n. Yun ang gusto ko. Actually, ang alam ko, ang gusto ni mama, gusto pa nga nito, junk shop eh. Nasa abroad nga daddy mo, nagpadala akong mga t-shirt, yung pang ano. Kumpuse kasi napuna ko, parang may swerte ko sa negosyo eh. Wow, may swerte sa negosyo. Nagpapadala ko sa opisina yung pag nagtatrabaho yung mga ano, parang hindi may... Yung kami sa Chino siguro yun, pinapadala, kasi yung daddy ko OFW, so nagpapadala siya sa daddy ko ng mga ganun, tapos binibenta sa Saudi. Ang daddy ko kasi nag-Saudi, nag-Kuwait, nag-Qatar, no? So next question, is there a family secret that you have been keeping all this time? Baka may tinatago ka, hindi namin alam. Kuwari, may mga kayamanan ka, may mga, alam mo yung mga gold. O kaya may sikreto si daddy pala may anak sa labas. Wala naman. Alam mo, walang naghabol. Wala. Wala. Wala kang, anong sikreto ang tinatago-tago mo dyan? Baka pwede mo na ilabas ngayon. Yung may YouTube. Wala akong masasabi sikreto. Gusto ko, sinasabi ko nga lahat sa inyo. Wala daw. Kasi baka meron kaming mga, ang tawag dito, mga time deposit, mga trust fund, mga biniling investment, ganun, charot, mga pera. What are you grateful for in life? Saan ka nagpapasalamat? Saan ka thankful? Marami, kasi noon, hirap talaga ako noon. Ngayon, hindi ko akalain makakarating ako sa abroad, hindi ko akalain na kagaya nito, nasasama ako sa mga ano. Sa tingin ko, unang-una dapat grateful ka because you have come this age.
Diba? Oh, yun. Isa pa yun. 77 years old. Samantalang mga 35 ka, parang lagi tayo naghihingalo sa ospital. Tsaka yung masaya ako nakatapos kayong lahat. Okay. Number 1 ko yung pangarap. Okay, o diba? Yan ka-grateful. Tapos yun nga, yung longer life mo, diba? O tapos nakapag-abroad ka. Health ko, nag-improve na malaki. Siguro nung mas bata si mama, masakitin. Oo, Tapos kailan nung nagkakaedad, ako mas siguro... mabilis akong kumilos kaysa... Oo. For her age ha. Oo, 77 for her age, mabilis kumilos pa si mother. Baka na-outgrow mo yung iba mong sakit. Diba? Mas, kung kailan ka nagkaedad, mas hindi ka masyadong sakitin. Kasi pala isip ako nung araw Yun ang iniisip mo. Siyempre, gusto ko makatulong din ng dahil 4 nga kayo. What do you pray for at night? Ay, nagpapatay ko sa mga blessing na dumarating at saka iwas tayo sa mga yung mga sasamang balak, yung mga disgrasya, aksidente. Gabi-gabi yun. Minsan lalakad ako, nakatingala ako, nakakausap ko yung langit. Nagtitake you ko. Hindi yan nawawala sa akin. What was your fondest memory with Daddy? Ano yung parang pag naaalala mo si Daddy is napapangiti ka, natutuwa ka? Ay, binantayan ako sa ospital. Hindi mo man siya kilala eh. Hindi mo kilala? Dumalaw sa ospital? Oo, pero nakita ko kasi sa baba, nung sila Boyet, nasa amin nakatira. Siyang nilalapitan niya, tinatatanong sa akin. Wala sa isip ko na may gusto siya sa akin, hindi ko alam. Ilang taong ka nun? Siguro 23. Okay. Maraming naligaw sa akin, ano pa lang ako, talagang iwas ako sa mga lalaki. Ewan ko ba't sa daddy mo, parang ang dami nga naiinggit sa akin. Baka kasi gwapo si Daddy. Ang gwapo daw ng boyfriend ko, mga kaibigan ko. Si Daddy, hindi maka-first base, mahanap ng tulay. Si Oo, Boyan ang parang tanungan niya. Yun Kapit-bahay niyo sila. Oo, tapos, Bagong lipat sila. sinupo ako ng aso, tinakbo ko sa ospital. Dumalaw, hindi ko kilala, may dalang tsokolate. Oba, yun yung first. Oo. Di ba nanliligaw, dumalaw pala, may Oo, ng chocolate. dumalaw pala. O tapos, paano nasundan? Ay, araw-araw na yun, maghapon siya sa ospital. Ay talaga? Oo, nakabantay. As in, gano'n. Tapos nung lumabas ka na sa ospital, ano na nangyari? Ayun, di pumupunta naman sa bahay. Bahay. Sa totoo lang, ayoko ng guwapo. Ayoko ng maputing lalaki. Ang taste ko sa lalaki, matangkad na maitim. Oh, ang daddy ko is maputi na matangkad, So, gwapo. Oh. Ang tinignan ko sa kanya yung ano niya sa akin. Yung pag-asikaso Oo. sa'yo. Ayaw nga sa akin ng mami niya, nilaban niya lang ako talaga. Wow, may paglalaban pang naganap. Diyos me. Kasi ba't ayaw sa'yo? Sa akin din Sa akin din ka kasi mag-aalaga ka dyan, ganyan. Awa naman ng Diyos na ano. Oh, tinan mo, nauna pang namatay ang daddy ko. O yun yan, nagtataka Diba? yung mga kaibigan ko. Yun nga my dad passed away at the age of 56. And that was in 2004, and that time, mamang was 58. Mabait talaga, ma. Hindi niya ako pinaglalaba. Ako lang taga-sampay. O, Siya diba? naglalaba. Saka ang daddy ko nga ang nagluluto. Basically, kasi ang daddy ko lahat nag-aasikaso sa bahay. Si mama, ang recall ko na mamalengke yan. So, daddy ko nagluluto, naglalaba, naglilinis, namamalansya. Daddy ko talaga, jack of all trade yan. Kasi mama, basta ang recall ko lang sa kanya talaga, na mamalengke lang yan. At this point in time, anong gusto mong message sa amin? Anong gusto mong sabihin sa amin? Yung gusto ko kayo magka-negosyo. Tapos, ano kayong magkakapatid? Tulong kayo sa isang negosyo. Palakihin yung gano'n. Tsaka huwag masyadong gastador. Tabi ang pera. Sino gastador? Ikaw? Ikaw. Dalaga pa ako, pangarap ko, pag ako nagkaanak, gusto ko makatapos. Tsaka gusto ko sana... Pangarap mo man lahat kami, tapos. Maraming nagahusga sa akin, hindi mo mapapatapos yung sabi nyo, sa loob-loob ko lang. Pati pagpapaalis sa Singapore, kay Gigi tsaka kay Chinky, ako yan eh. Ako yan gumawa. Nabasa ko. Bibili akong dyaryo, magang-magang tapos sa palengke. Classified. At sabi ng daddy, mag-a-apply ka? Iaasar pa ako. Ginupit ko, puntahan nyo to. Okay, so yung sinasabi ni Mama, lagyan ko lang ng context. Yung sister kong dalawa, si Joyce and si Jill, nag-abroad sila, nag-work sila pareho sa Singapore. At nakita yun ni Mama sa newspaper, bulletin, may ads, ginupit niya. May siya magbasa rin ng mga dyaryo, lahat. Gugupitin niya, tapos binigay niya sa daddy ko yun. Nag-apply sila Gigi, sila Chiki, nakapag-work sila sa Singapore, kaya nakapamasyal din kami sa Singapore noon. Ako naman at that time, nag-work naman ako sa private firm. So, no, mother? Ano pa?
Okay, mukhang ginaganahan ng guest natin What are the most beautiful and most painful things about growing old? Yung maganda na natutuwa ako. Nakikita ko yung mga apo ko sa inyo. A nice answer. Pangit pag hindi kayo nagkakasundo. Okay. Bakit ganon? Okay. Ano Samantalang ng mga dalaga, kayo maganda ang nyo. Nalulungkot na ako. Tsaka pag nagkakaproblema kayo, parang naapektuhan ako, niisip ko agad. So last but not the least, so at your age, Mamang, is there anything else that you want to do or you want to achieve pa? Meron ka pa bang gustong gawin? Kunyari, gusto mo pang magpunta sa umakyat ng Mount Everest, gano'n? Yo, gusto ko maka-abroad at saka, kasi ako dalaga pa, pangarap ko magka-negosyo Negosyo talaga. Oo, negosyo talaga. Gusto ko yung buy and sell, gusto ko mamumunan ako, tapos ako rin ang magbibenta. Hindi, bukod doon, ano ba yung mga gusto mo pang gawin? Ano ba yung mga gusto mo pang ma-achieve? Okay, negosyo. Ako, gusto kong makialam sa mga negosyo nyo, kaya lang hindi ko na kaya. Gusto parang... negosyo pa din, gusto pa niya mga alam. Hindi, kasi marami akong nakikita sa inyong mali Okay. Si Mother, very, very traditional. Conservative, traditional, kahit na lumipas na yung maraming panahon, tapos lumaki na rin kami. Siya, yung nanay ko, hindi rin siya nagbago. Parang ganun pa din siya. Same old mamang. Ganyan. So, kaya nga minsan, Uy, Mother, alis tayo. Ang ganyan suot mo. Ang ganda naman ang suot ko. Hindi maganda, Ma! Ang bihis ka! Ganyan. Doon ako comfortable. Parang doon siya comfortable, doon siya happy. Ganun siya talaga as a person. Meron, di ba, tayo kasi, di ba, kahit ano pang pilit mong baguhin, pag hindi talaga ikaw yun, babalik ka pa rin kung saan ka used to. Diba? Okay guys, ayun, I'm happy to finally did this vlog with Mamang and ayun na nga po. Medyo na late lang, pero it happened. In fact, etong topic na to is supposedly for my podcast. Yung matagal ko nang gustong mangyari, meron na nga po akong tools. Nandiyan yung aking mic and the likes. Yung mga gagamitin ko for my podcast is already ready. Pero wala po sumusuporta sa akin. Hindi ako kasi masyadong into technical side. So hindi ko alam what to do. Parang ang kailangan ko may mag-aayos for me and then uupo na lang ako and then I'll talk. Pero yung ayusin ko pa, buting tingin ko pa mga bagay-bagay. Parang it's not about the tiyaga. Parang not my thing. So parang feeling ko, hindi ko siya alam, pero dapat alam ko. Ayun na nga. Okay guys, thank you for watching. I'll see you again on the next vlog. Merry Christmas guys and Happy New Year to everyone. Bye! Thank you!